Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay November 18, 2025, araw ng Martes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 1 hanggang 10. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Dooy may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, "Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zakeo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya." At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong mabuting balita ay tungkol po kay Zakeo, isang taong pandak, siguro ay Pilipino to, at isa siyang puno ng publikano. Sa English siya ay Chief Tax Collector at itinuturing na makasalanan yung mga tax collector noong unang panahon. Parang napapanahon din itong mabuting balita natin sa Pilipinas sa kasalukuyang mga suliranin natin sa Pilipinas tungkol sa corruption sa buwis na ibinibigay natin sa ating bansa. At yung panghuling sinabi ng ating Panginoon, sapagkat naparito ang anak ng tao o kaya si Jesus upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ibig palang sabihin, ang ating Panginoon ay hinahanap tayo. Nakita natin dito na si Zakeo ay pinagsisikapan niyang makita si Jesus. Ganun ka pala kapag ang tao ay sinisimulan ng hanapin ng ating Panginoon. Nagkakaroon tayo ng curiosity o nagkakaroon tayo ng interest o kaya gusto nating saliksikin kung sino ba si Jesus. Yan yung isang stage ng
conversion ng mga taong makasalanan o kaya naliligaw. Sa kanilang puso, sa kanilang isip ay nagkakaroon sila ng pagsasaliksik sa ating Panginoon. At yung dito ay dahil mababa ang pandak si Zaccheo, kaya umakyat sa puno ng sycamore. Ito yung sycamore. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung buto ng mustasa na biglang lumaki. At ito yung tinatawag natin na kahit ganito lang kaliit ang ating pananampalataya, katulad ng buto ng mustasa, talagang napakalaki na yung pananampalataya na yun para may magawa sa ating buhay. At dito ay dahil sa pagsasaliksik ni Zaccheo ay narating niya yung taas ng sikamoro para masumpungan ang ating Panginoong Jesus. Ganon din naman tayo kapag sinasaliksik natin ang ating Panginoong Jesus na may kasiyahan, talagang masusumpungan natin siya at makikita natin siya. At ang magiging tugon ng ating Panginoon, ang magiging panawagan ng ating Panginoon kapag siya ay ating nasumpungan ay iniimbitahan niya na siya ay makapasok sa bahay natin. Ang bahay na yon ay katulad ng templo o kaya ang ating sarili para matanggap natin siya ng buong puso sa ating sarili. At kapag tinatanggap natin ang Panginoong Jesus sa bahay o sa ating sarili, dahil ang ating bahay ay hindi siya malinis, ay kailangan natin yung tanggalin. Katulad nung sinabi ni Zaccheo na kalahati ng kanyang ari-arian ay bibigay niya sa mga dukha o mahirap. At kung meron man siyang nadaya, ay babayaran niya yon ng 4 na beses o kaya ibayo. Yun yung batas nila noong unang panahon na kapag may nagawa kang kasalanan o may pagkakautang, 4 na beses mong itong ibayo na babayaran. At ganun din naman dito, dahil yung ari-arian na yun ay masasabi natin hindi rin niya pag-aari yun. Ganun din kapag tinatanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating sarili. Yung mga hindi magandang pamumuhay natin ginagawa, ang ating mga kasalanan ay hindi yun sa atin. Dapat hindi natin yun pinapanatili sa ating sarili. Kumbaga inilalabas yun natin at para mas lalo nating matanggap ang ating Panginoon. At dahil dyan, kapag nagawa natin yan, yung pagbabayad na yan na sinasabi ni Zaccheo ay tinatawag nating restitution. Yung mga nagawa nating pagkakasala ay dapat din nating bayaran. Hindi dahil hindi sapat ang kamatayan ng ating Panginoon kaya tayo nagbabayad. Hindi po 'yon, kasi ang pagpapatawad sa atin ay napatawad tayo ng ating Diyos sa ating mga kasalanan dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. At yung pagpatawad na yon ay binayaran ng ating Panginoon
sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. So, yun yung kabayaran at sa ating mga kasalanan, at yun ang natanggap natin, yung kapatawaran. Pero yung effect o yung impact ng kasalanan na nagawa natin sa ating kapwa, sa ating sarili, o kaya sa Diyos, mayroon siyang effect o kaya mayroon siyang nangyayaring hindi ka nais-nais na dapat nating bayaran. Katulad nung lagi kong binibigay din na example ito, na halimbawa na nabato mo ang bintana na salamin ng iyong kapitbahay at humingi ka ng kapatawaran dun sa may-ari ng bahay, ikaw ay patatawarin niya. Pero sasabihin niya na pinapatawad na kita, pero kailangan mong bumili ng bagong salamin o kaya dapat mong ipagawa yung nasira mong salamin. So iba yung pagpapatawad kaysa yung pagbabayad doon sa pinsala na iyong nagawa. Yun po ang sinasabi dito ng ating Panginoon, na nung ibibigay niya yung kalahati ng kanyang ari-arian at yung babayaran niya ng 4 na ibayo, yung nadaya niya, sinasabi ng Panginoon na dumating ang kaligtasan sa kanyang sambahayan at masasabi siyang lipi rin ni Abraham, kahit hindi siya nanggaling sa lipi ni Abraham, pero dahil sa kanyang pananampalataya ay kinoconsider siya as lipi ni Abraham. So yun lamang po mga kapatid, nawa ay meron po kayo napulot sa aking binahagi sa araw na ito. Magkita-kita po tayo bukas at lagi po tayong pagpalain ng ating Panginoon at tanggapin po natin ang ating Panginoon sa ating puso at iwaksi po natin ang mga bagay na hindi po kanais-nais sa ating Panginoon at hindi kabilang sa mga bagay sa templo. Ang templo ng Panginoon walang iba kundi ay ang ating katawan o ang ating sarili. God bless.